Ang pag-usapan naman natin sa videong ito guys, no, tungkol naman sa mga tao na pagod na or sa mga tao na napapagod na sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga problema na pinagdadaanan sa buhay nila, no? Kasi ang pagsubok at saka problema, normal yan guys, no? Kakambal yan sa buhay natin bilang tao, talagang hindi natin maiiwasan na may mga pagsubok at problema talaga tayong kinakaharap, no? Kasi nga normal siya, kakambal sa buhay, no? Pero nang dahil naman sa problema na yan, no, at sa mga pagsubok na yan, diyan tayo tumatapang at diyan tayo tumatatag, 'di ba? Kaya kailangan talaga natin ng pagsubok at saka ng problema para tumatag tayo at tumapang tayo. At pagkatapos naman ng mga pagsubok na yan, kapag naipasa natin, no, diyan naman bubuhos ang blessings ni God sa atin, no? Kasi nakalagay yan sa scripture niya, no? Sa James 1:12, no? Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he stood the test, he will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. O, diba? Kapag tayo ay nanatiling matatag sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, bubuhos ang blessings after natin maipasa yung mga pagsubok, no? Kaya kailangan talaga nating harapin ang mga pagsubok natin, no? Kailangan nating labanan, no? Nasa atin na lang yun kung paano natin dalhin ang mga problema natin, kung paano natin yan harapin, no? Mabigat man, mahirap man, mabigat sa loob, syempre, di ba? Nakakapagod, yung katawan natin napapagod, syempre, pati yung utak natin napapagod na isipin yung mga problema natin, no? Mas lalo na sa akin, no? Mas sa dami ng pagsubok at mga problema na dinadanas ko sa araw-araw, no? Hindi lang sa mga araw-araw na gawain ko, dumadanas pa ako ng spiritual warfare laban sa pagitan ng kingdom ni God at kingdom ni Satan, no? Talagang mahirap yung dinadanas ko. Talagang minsan ay nagrereklamo din ako, no? Nagrereklamo din ako sa Diyos, no? Nag-ano din ako, no? Napapagod din ako. Pero pagkatapos ko namang magreklamo, pagkatapos kong magpahinga, tinutuloy ko pa rin ang buhay ko kasi gano'n naman talaga eh. Kasi kapag tayo sumuko, wala tayong mararating, 'di ba? Hindi tayo makarating sa next level ng buhay natin kasi kung first level pa lang sinukuan mo na, paano ka makarating sa second level? Kaya kailangan talaga nating lumaban, 'di ba? Kailangan nating maipasa yung mga pagsubok natin, 'di ba? Kung kayo man ay pagod na, kung kayo man ay nabibigatan na sa mga problemang pasan-pasan ninyo, no? Anong sabi ni God dito, no? Dumapit tayo sa Kanya at bigyan niya tayo ng kapahingahan. Basahin natin sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Nakalagay dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." O, diba? Malinaw na nakasaad dito, no? Para sa mga tao na napapagod na or nabibigatan na sa mga problema na pasan-pasan nila araw-araw, no? Anong sabi ni God, no? Lumapit tayo sa Kanya dahil bibigyan niya tayo ng kapahingahan, no? Matuto tayo sa Kanya dahil siya ay malumanay at saka mapagpakumbaba si God, no? Bigyan niya tayo ng kapahingahan, kaya huwag tayong mag-atubili na lumapit kay God dahil nakasaad dito sa scripture niya, kapag tayo ay pagod na, lumapit tayo sa Kanya, no? Huwag tayong mahihiya. Ito yung niya, promise niya sa atin, sa lahat ng mga napapagod, bibigyan niya tayo ng pahinga basta tayo ay lumapit sa Kanya, no? At saka anong sabi niya dito sa Mark chapter 6 verse 31 naman, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." O, anong sabi dito, no? Lumapit tayo sa Kanya, no? Ilapit natin yung sarili natin sa Kanya sa tahimik na lugar. Ibig sabihin, mag-pray tayo, makipag-communicate tayo kay God, no? Tayo at si God lang, 'di ba? Kausapin natin si God. Kung tayo'y pagod na, no? Ikwento natin kay God kung ano man yung mga pinagdadaanan nating problema na nagpapabigat sa natin, sa buhay natin, no? Dahil anong sabi ni God? Bibigyan niya tayo ng pahinga, no? Mag-pray tayo sa Kanya. Ipagdasal natin lahat ng mga pinagdadaanan natin na sana pagaanin ni God, no? At saka anong sabi dito sa Psalm chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." O, anong sabi dito? Be still, ibig sabihin, kapag ikaw ay nahihirapan man, no? Kung ikaw ay nagsusumikap man ngayon, no? Itigil mo muna yung pagsumikap mo. Kung ikaw ay nakikipaglaban ka man sa problema, itigil mo muna yan. Mag-relax ka muna, 'di ba?
manatili kang kalmado, 'di ba? Anong sabi dito? Dapat daw alam natin na si God ay God. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya dahil lahat kaya niyang gawin. 'Di ba? Kasi nga Diyos siya, powerful siya. As in lahat, kaya niyang gawin. Anong sabi niya? I will be exalted among the nations. Nangingibabaw siya sa lahat dito sa mundo. Nangingibabaw siya dito sa earth. Kasi nga, Diyos nga siya. Wala nga makakahigit sa Kanya. Wala makakatalo sa Kanya. Diyos siya lahat. Kaya niyang gawin. Kaya wag tayong mag-aatubiling lumapit sa Kanya kung tayo man ay pagod na, no? Dahil, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At saka anong sabi niya dito sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. O anong ibig sabihin? Huwag daw tayong mag-alala, huwag tayong maging balisa sa mga bagay-bagay, no? Ano man yung mga pinagdadaanan nating mahirap na sitwasyon, no? Anong sabi dito? Ipag-pray natin at humiling tayo kay God, no? At kapag tinugunan ni God yung kahilingan natin, no? Kapag tayo tinulungan ni God, no? Huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos, no? Anong sabi dito? Present your request to God, di ba? Ibig sabihin, ilahad natin kung ano man yung kahilingan natin kay God. 'Di ba? Huwag tayong mahihiya, huwag tayong matatakot na i-present kay God kung ano man yung mga kahilingan natin sa buhay natin, no? At saka, anong sabi dito? Sa mga pagod na, huwag kayong mag-alala kasi anong sabi dito sa Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. O 'di ba? Kapag pagod na kayo, huwag ninyong kakalimutan na si God ang kanlungan natin, no? At si God ang lakas natin, di ba? Papalakasin niya tayo, lahat tayo na napapagod. Siya lang yung makakatulong sa atin. Yung kung may kinakaharap man tayong kaguluhan sa buhay natin, no? Alalahanin natin na nandyan si God, siya ay makakatulong sa atin. 'Di ba? Kung tayo ay nanghihina man, palalakasin niya tayo, nandyan siya, 'di ba? Tutulungan niya tayo. At saka anong sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 31? Etong Bible verse na ito, gamit na gamit ko to guys kasi alam nyo na ako dumadanas ako ng spiritual warfare sa araw-araw, no? At saka ako ay nagtitinda, naglalako ako ng paninda ko. Napapagod talaga ako, hindi lang physically, no? Pero isa itong Bible verse na gamit ko, no? Kapag nakakaramdam ako ng pagod, itong Isaiah chapter 40 verse 31, no? Nakalagay dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang ibig sabihin, sa lahat daw ng mga umaasa sa Diyos, no? Papanumbalikin daw ni God yung lakas natin kung tayo ay nanghihina na sa sobrang pagod, no? Makakalipad daw tayo na pumailan lang tayo na parang agila, 'di ba? Like eagles, at saka makakatakbo daw tayo nang hindi tayo napapagod. Makakalakad daw tayo nang hindi tayo nahihilo. Ayan, nakalagay sa scripture ni God, no? Kaya kailangan talaga natin ng tulong ni God kung tayo ay pagod na. Dahil papanumbalikin niya ang lakas natin, 'di ba? Para makapagpatuloy tayo sa buhay natin. Hindi solusyon ang pagsuko, 'di ba? Lumapit tayo sa Diyos, andiyan si God, willing na tumulong sa atin, no? At saka anong sabi niya dito sa Galatians chapter 6 verse 9 naman, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up, o 'di ba? Mahalaga talaga na huwag tayong sumuko kasi anong sabi dito? Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti kasi daw aanihin daw natin yung ginagawa nating kabutihan, no? Pagdating ng tamang panahon, no? Aanihin daw natin yan basta tayo ay huwag sumuko. Kaya kailangan talagang magtuloy-tuloy kahit anong hirap man yan, kahit gaano man yan ka nakakapagod, no? Magpahinga lang tayo, pagkatapos ng pahinga, ituloy natin yung laban natin kasi kapag tayo'y sumuko, hindi tayo makakaanin, no? Wala tayong maha-harvest, 'di ba? Anong ha-harvestin natin? Isinukuan natin yung mga pagsubok sa buhay natin, 'di ba? At saka anong sabi dito sa Romans chapter 8 verse 18 naman, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed with us. O, diba? Anong sabi dito? Ito daw
hirap na dinadanas natin sa kasalukuyan, no? Baliwala daw ito, no? Compare daw kung ano man yung kaluwalhatian na i-reveal sa atin ni God, no? Pagdating ng panahon, no? Pagdating ng tamang panahon, no? Kung tayo man ay nahihirapan, kung tayo man ay nagsasakripisyo dito sa mundo, no, huwag tayong mag-alala. Kasi ang reward natin, no, andun sa heaven. Si God na ang bahala sa atin dahil lahat ng ginagawa natin sa mundo na to, no, nakikita ni God yan. Wala tayong maitatago kay God. Kahit nga yung puso natin, no, alam ni God kung may malinis tayong puso. Kahit nga yung iniisip pa lang natin, alam ni God yan kung anong iniisip natin. Wala tayong maitatago kay God. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan nating hirap sa mundong ito, no, baliwala yan kung ano man daw yung glory, kung ano man daw yung kaluwalhatian na i-reveal na sa atin ni God pagdating ng panahon. Kaya tuloy-tuloy lang, no, para sa lahat ng mga napapagod or nahihirapan na dyan, no, ituloy lang natin yung laban natin, huwag nating susukuan, no. Nakikita ni God lahat yan, ang paghihirap natin. Nakikita ni God yung pakikipaglaban natin, no, sa mundong ito, no. Basta ang mahalaga, huwag nating sukuan yung laban natin, huwag nating susukuan kung ano man yung mga dinadanas nating pagsubok, labanan natin, no. Basta kasama natin si God, kayang-kaya natin yan, kasi nga Diyos siya, walang imposible sa Kanya. Huwag tayong mahihiya, huwag tayong mag-atubili na lumapit kay God, kasi willing siya na tulungan tayo, no. Yun lang naman guys yung aking maisi-share sa araw na to, no. Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.